ceremony. Is an honorable state, instituted of God, blessed by our Lord Jesus Christ, and declared by Saint Paul to be honorable among all men. It is not therefore to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, soberly, advisedly, and in the fear of God. Let us therefore, under the seriousness of this act, invoke the divine presence upon this occasion. May I request Pastor Choi to please lead us in prayer. Let's pray. Father, we acknowledge your presence right now. We come before you today with thanksgiving in our hearts because you are the source of life and the author of merits. Please remind us, O God, remind us right now that this occasion is not merely a clever arrangement formulated by man or a social gathering, but an act of worship, praise, and thanksgiving to your name. Bless thy servant, Jeremy and Marcel, that they may love, honor, and cherish each other, and that they may live together in faithfulness, love, respect, and godliness. Kag tulungan mo sila, Panginoon, na ang kanilang magiging tahanan ay tunay na maging isang lugar kung saan andoon ang iyong kapayapaan at pagpapala. All this I pray in your name, in Jesus' name, amen. Let us ask also Pastor Alwin to read to us the Word of God from 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 13. May I request also the congregation, you may be seated now. The word of the Lord says, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude, it is not self-seeking. It is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now, these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Thank you, Pastor Alwin. You may be seated too. Bago po kita magpadayon, dili na po ako mahunga kung talagang nagamuutan si Jenny na estado sa buhay na dili nindagin prepararan. But before anything else, gusto ko po i-share sa iyo actually sa Word of God. Igwasin tulo na klase sin pagkamuot. Nagatuod ako na anduwa sin iginagihan niyo. Kag amo man ini na duha an akon i-share sa iyo na maging gabay sana sa iyo relationship as you goes on. Igwasin tinatawag naton philia. This is the kind of love that animal had. We have
the eros kind of love and the agape kind of love. Primero, ihatag ko sa iyo ang tinatawag na eros love or passionate love. Sabi sa libro ni Hosea, chapter 2, verse 19, I will marry you forever. I will marry you in righteousness and in justice, in steadfast love and in mercy. According to God's word, passionate love or the love between husband and wife is based on these three wonderful things. Number one, the union of a man and woman in reason and justice. This means having equal rights and also same as responsibilities. Sang ginadalan ko ini, I was challenged. Dahil for all those years na nagkakasal ako, ang ginasabi ko permi na ang lalaki, though until now it is true na ang lalaki is supposed to be, will be the head of the family. Mientras ada ang poder sa lalaki, siya gayon ang manguna sa iya pamilya. So nano gali ang babae sa family. Sometimes amo ini na damo sin babae na nahihimo lang na punching bag. Pag urit ang lalaki, bugbog sarado si Mrs. Pero nowadays, nagalakat ang natong panahon, damon layi na nagabago. Kag didi nakita nato na ang pag-usad san babae o san lalaki kag san babae in reason and in justice. Nagapasabot ini na kunano ang right igwa ka, Jeremy. Ganon din ang right na igwa si Maricel. Both of you, igwa sin tinatawag na equal rights and responsibilities, with no one taking advantage of the other. Ayaw pag-isipa na ikaw ang boss. Dahil minsan, ako man naton sa dili, kita na mga may asawa, boss kita, pagwara na naton partner. Pagada natong partner, mas bossin na. Kaya nga sa pagiging boss naton, igwa pa rin kitang boss. No? So, aminan usad na ginasabi didi, and this also means that the union of husband and wife is based on doing what is right and correcting what is wrong. Bago ko magpadayon, Jeremy and Maricel, pirang years na kamo nagkaigbasin relationship as husband ay bilang magkatrato hasta nag-abot kamo sinina time. Ayaw na yung pagsabat si Jeremy na yung pagsabato. Pira ka years, Jeremy. Pira ka years na kamo nagtrato. Baga na mablanko ka, relax. Okay? Ikaw, Maricel, pira ka years na dumdum mo? Ha? Okay. Ala ka mo. Primero sabi ni Jeremy, 3 years. Nang ginawa ko si Maricel, sabi niya, dumdum ko 2 years. Binawi ni Jeremy, 2 years gali, pastor. Okay lang, at least hindi naman agad siya na nagkasabot na duwa. Okay? So, aminan usad na importante dahil ina na 2 years na magkatrato ka mo. Let me tell you this, sa isip nyo, kilala nyo na ano sad kagusad. Okay? Dili patabi. Dahil ina na 2 years na relationship nyo, Jeremy, nagatuod ako, naging pakita mo kan Maricel, ang tanan na pinaka-best sa imo. Kaya nga ni, nagustuhan ka. Amo man ikaw, Maricel, di ba? Maniyan, tayo mag-asawa na kamo, masabi na usad kagusad sa iyo, mas kinanon mangyari, di ka na makadulag. Amo na ining panahon na makita mo na kung sino ako. Okay?
So magasukulan na kamo na duha. Sino magayodan maisog? Hain kamo na kaapiki. Mga irog sana na bagay. Pero amoy ni ang ginasabi nato na mga bagay na dapat niyo isipon. Dumdumon mo, Jeremy, na si Maricel is not perfect. No? Amo man ikaw, Maricel, dumdumon mo si Jeremy, he is not also perfect. May mga baltik na. May mga baltik ka man. Okay? Pag nagbagat ina ng mga baltik niyo, aday ko. Rulupad ang plato, kutsara, tinidor, baso. Kaya as much as possible, ang gina-advise ko sa bago na mag-asawa, ayawanin ka mo pagagamit sin mga plato na inan mapusaon baga. No? Kay kung lumupad ina, pusa ganda, wara gad ka mo siya nan mapurot. Di bali na lang kung Tupperware, kaya di pa nababasag-basag. Okay? Now, amin ni an usad na mga encouragement na gusto ko ipaaram sa iyo. May mga panahon na malabas ang iyo ginatawag nato na tantrums na makasabi si Jeremy, dili man ini an akon ginpakaslan. Bagang karaot-raot na masan ugali sani. Or at the same time si Maricel amo man ang masabi, sa nag-ila ka pa lang sa akon, kayo-ayo mo, nano man yan kay kaisog-isog mo gali. Dahil amoy na ang time na ginamold ang iyo relationship to the extent na maging perfect ang iyo relationship sa atubangan sa mahal na Diyos. Okay? So, amin na ang mga bagay na makita natin dito sa union of man and woman in reason and injustice. Number 2, the unceasing love of husband and wife. Unwavering love. Dili ang tawag sana, ang mga term na ginagamit yan, dili nagawindang. Dili ginatama san balod. Okay? May balod, pero if you have confidence and trust to one another, na balod malampas lang sa iyo. Amin tinatawag naton unwavering love, like sincerity, trust, loyalty, strengthen a relationship. Tanan, an amon prayer, me as nagkasal sa iyo, usad lang an akon ipag-pray sa iyo, na sa pag-start niyo sa iyo relationship as husband and wife, after this ceremony, wara na po sin maglabas na, sabi pa sa Tagalog, kasinungalingan sa inyo. Jeremy, you have to tell the truth. Maricel, you have to tell the truth. Ang question ko, nagsabay na ba kamo sa matuod sa usad kag-usad? Jeremy, naisabi mo na ba kan Maricel kung pira ang naging katrato mo bago siya? Wala pa? Hala? Ikaw, Maricel, naisabi mo na ba kung pira man ang naging katrato mo bago si Jeremy? Nasabi mo na? Pira ang ginsabi niya, Jeremy? Isad lang. Sino yun na nausad? Siya na o dili pa? Dili pa. Ako ka-textmate. Okay. Now, nano kay ginhunga ta kamo sani? Ginhunga ta kamo sani dahil nagsulod naman lagad kayo mo sa point na irog sani. You have to be honest with your partner. Jeremy, first assignment ko sa imo. Before you go to bed tonight, tell everything about your life and about your past love. Sabi mo ina kan Maricel. Aram mo ko nano, amoy ni ang pagtuna san iyo buhay bilang mag-asawa. Ayaw na kamusin mga sikrito. Okay? So ihayag na inatanan. Kasi maabot din ang time, maski anho na niyo, gustuhon man niyo o dili, mababagat mo pa rin ang iba sa imo naging past. Okay? So, pag nakita ni Maricel na nagistoryahan ka mo, maho nga siya, sino ito? Okay? Natural ina sa mag-asawa. Then you have to tell the truth. Dati ko po ito. Dati. Gusto sabihin, nakalipas na. Maricel, kung magsabi sa imo si Jeremy, kung ngaranan niya ang iya mga naging girlfriend, ayaw ka mundo. Ayaw ka urit. Kasi dapat magpasalamat ka
dahil kaupod ka sa mga babae naging pilian niya. Kag ikaw ang naging pinaka maswerte na iyan napili. So ayaw na ka pagparabalik sa itong mga nakalipas. Dahil damo-damo akong mag-asawa, naging kaunsilan, na anong problema? O sad lang ang rason permi, silos. Nano kay nagsilos? Nagkita pa no kag sa niya dati nakatrato kaya nag-away kami. Agoy. Dati na nga ni, ginawayan nyo pa. Wala na, tapos na. Sa amin na ng mga bagay, nadidigin na sabi naton, ada magasulod an trust, an loyalty, an sincerity, kag i-strengthen gayud niyo an iyo relationship under the power of God. Okay? So, passionate love endures like a tree whose roots have grown deep and has survived many storms. No? So, ang kahoy, makikita nato na matibay siya. Dati sadto igwa kami sin pirmi ginasabi na if we compare ang mga kahoy na nagdaragko sa Samar kagan mga kahoy na nagdaragko sa Mindanao, ang ginapili sadto sang tao, most especially sa aton sa Masbate, anhali sa Samar. Kaya nano, ginaagihan permisin bagyo. Gusto sabihin, matibay ang iya mga rubas. Ang iya mga gamot. Iya, pag Mindanao ang imo gimpili, madali-dali magabuk ang kahoy. Kaya wala man siya sin testing na nag-agi sa iya. So kamo maagi kamo mga testing. Right after this, may testing na kamo. So tindugan nyo na makalampas kamo dahil amoy nan makabulig pag-strengthen sa iyo relationship. Ani katulad didi sa Hosea chapter 9 regarding passionate love na magkaigwa kamon concern for each other. No? So, kagaina nag-istorya kami si Papa mo damo inisin aram. Sabi ko nga ni sa iya, baga nadumduman ko, amo man inan mga ginsabi ko sa imo, sangging kasalta ka mo 21 years ago. Pero I was so blessed. Dumdum ni Papa mo. Gusto sabihon, every time na magkita siya kan mama mo, si mama mong pinaka-best. Dahil nadumduman yan mga advices ko sa iya. No? Sabi ko nga ni, kagaya na, ikaw na lang kaya magkasal. Sabi niya, ayaw, pastor, ikaw lang. No? Dahil dumdum niya. Sa amin yung ginasabi didi, na ang tunay na pagkamuot, magkaigwa ka mong concern. So, kung ano ang mga kasakit ni Maricel, dapat ada ikaw. Kung ano man ang mga kasakit ni Jeremy, dapat ada ikaw. No? Ayaw pagsabi sin, kung may mag-abot ang time, may anak na kamo, Jeremy, ayaw kag ayaw gayud, pagabuhii ang word, na bahala ka sana kay anak mo ina. Ayaw. Dahil kung tutuuson, anak nyo na duha. Di man nina maanak kung dili mo ginhiwag. Di ba? Kaya sa iyo na duha. So, may mga mag-asawa kasi na amoy na. Ang lalaki, walang labot mag-atama sa ninda anak. Kaya ninda aram, sa babae ina. Kaya na, nung anak ina kung wala mo hiwaga. No? So, dumdumon niyo na inita na bagay. Both of you is responsible for this. Okay? So, ang second na ma-i-share ko sa iyo, an agape kind of love. Amin yung example natin sa kamuot sa Diyos. Sa John chapter 3, verse 16, the Word of God says, "For God so loved the world, He gave His one and only begotten Son, one and only Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." Ini na passage sa John chapter 3 verse 16. 2 years ago, nakahimo ako sin 365 different messages about sa John chapter 3 verse 16. Now, sa pag-invite niyo sa ako na magkasal sa iyo, I studied it once again. Then naka-formulate ako sin another message. Nano nakita na akong didi, God's love has three qualities that should also characterize our love for Him, our neighbor, and of course, to your partner. Number one, love is always superlative. Okay? Pag sinabi natin superlative, waran sukol. Waran sukol. Same as the love of God. For God so loved the world.
Waran hangdanan, waran hangganan, waran tinunaan, waran katapusan. Though igwasin katunaan, tinunaan, an kamuot. Pero pag buhi nimo sa na word na love, ibutang na nimo din sa isip na dili na ini matatapos. In love, we should always give the best because God loves us supremely. No? Ang Diyos ang una nagpakita and we don't have any right na supakon ang ginhimo sa Diyos. It must be all out, pure, without a hint of regret or doubt. Basi, sana dili mapareha sa iba na pag nag-asawa na kamo, kita nyo na, naaraman nyo na, bistado nyo na ugali sa usad kagusad. Basi, may magsabi sin, marasa pa, na pagbasol ko na ikaw na akong ginpakasalan. No? Ayaw gayod ka mo sana. Okay? Ayaw gayod ka mo. Ginsulod niyo ini sa iyo pagbuot, kag sa iyo desisyon, kaya nanuman ang mangyari, you have to face it, both of you. Okay? Ayaw pagsabihasin, tuyo mo ina, ayaw. Tuyo ta ini. Kita sini naghimo, permi kaupod ang partner. Okay? Number 2, love is shown through giving. Ano sabi sa Word of God? For God so loved the world that He gave. Dili mapatunayan ang kamuot sa Dios kung wala siyang ginhatag. Kag an iya ginhatag, an iya bugtong na anak. Kag ang paghatag niya sa iya bugtong na anak in preparation also for our salvation. Dumdumo niyo, the whole mankind amo an objective sa Panginoon na maka-accept sa na gift. Gift of love. He gave His one and only Son. So when you truly love, you must be willingly give, or you willingly give. Giving is from the heart and done with joy. Love is action, not just a declaration. Storyahan ta kamo sa halipot lang. Si ninang niyo, ninang ni Masi, kay ninong man ako sa dedication pa. Sambago kami mag-asawa, pirmi ako nagasabi sa iya, I love you. Hungang ko na si Jeremy, when was the last time na nagsabi ka kan Masi sin I love you? Paisip siya, dugay na siguro. Kahapon. Very good. Gusto mo sabihon, yan na maghapon, wala kagad magsabi. Kung hain ikakasal na ka mo, kagad kasabi sin, I love you. Ayaw pag ibutang ina na word na busy. Sana na word kasi mas importante ang I love you sana na busy. Okay? So, it's a challenge. Sabi ko sa asawa ko sa to, I love you. Di nagaribok. Dugay na akong kasasabi sin, ga, I love you. Kitaon lang ako, tapos mataliskis ko, uy, ulit siguro sa ako nasawa ko, kaya gina-snap pa na ako. Pero nagabot ang time, siguro nag-upod na kami mga, kaya na, nasa 39 years na kami. Siguro nag-upod na kami mga 10 years. Di ko na kaya, na pirmi ako nagasabi sa iya sin I love you, na dili ako ginasabat. So after 10 years, ang sabi ko sa iya, nano ba gayod, namuot ka ba gayod sa ako, o dili? Siguro na-hurt siya, sinabat niya ako, sinabat niya ako, natawuhan ako. Alam niyo yung sabat niya sa akon? You prove it! Nanong gusto sabihin, ayaw pagparasabin I love you, ipakita mo na tagalagang love mo ako. So, dili kompleto ang word na love kung pagparabuhian lang sa atong baba. Dapat ipakita. Okay? So, kung magsabi ka, Jeremy, sin I love you kan Maricel, the same time, Maricel, masabat ka man, I love you too. Okay? Maayo lang kung maayo ang mood, kung dili maayo ang mood, bahala ka sa buhay mo. Okay? Amin na minsan ang sabat. No? So, make sure na ina na word, talagang from the heart, na hali sa puso, na ginabatya gayodaan, tunay na pagkamuot. Because true love is action, not just a declaration. Love always do good for the sake
of the Beloved, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. True love gives. Okay? Naghatag. Sa tunay na pagkamuot, dili gyud mahali ang paghatag. Okay? Sa nagaila pa lang si Jeremy, mga precious ang gift sa imo. Okay? One time, nagabot sa amon buhay na wala gayud ako makaregalo. Wala akong naisipan na mairigalo sa akong asawa during Valentine's Day. Wala akong kwarta, wala akong trabaho. I was out of my work. Nagparatalibod ako sa Masbate. Nano doon nirigalo ko sa asawa ko? Kasi naanad na ako ba? Nakakita akong mga burak sa rose. Nangayo ako sa tag-iya. Sabi niya, pagkuha lang da, Noy. So nagkuha akong tulo ka bilog. Gindar ako sa balay. Ginatag ko sa asawa ko. Aram niyo kung ano? Ang mga mahal na regalo na ginhatag ko sa iya, wala niya haruki. Iko na siya magsabi, thank you. Pero sa ginatagan ko siyang 3 red roses, that was the first time na nagsabi siya, Ga, thank you and I love you very much. Sabi ko, ha? Kunain na walang halagang regalo ko, saan ka nagpasalamat? Pero, ang feeling, dili naton maintindihan. Yun ang pinaka-importante. Nano man na nimo ihatag, upod ang kamuot. Aram ina, nababasa ina, kag nababatyag sa babae. No? So, amin yung ginsabi, true love builds, not destroys. Tugutan nyo na i-build up nyo yung relationship. It uplifts, not put down. It is ready to let go and is not selfish. True love is concerned about the welfare of the beloved more than about self. So niyan, Jeremy, i-prove mo ina sa amon for so many days, years, na maabot sa inyo buhay, na makita namo na talagang tunay na namuot ka kan Maricel. Mayo nga po ako bago kita magpadayon. Sino po naghahatag sini na babae para ipakasal sini na lalaki? Okay? Nagtindog na ginikanan, amo po ang nagsabi na sinda ang naghatag. Nano kay nagsabi ako nagtindog na ginikanan? Maybe aram naman po naton tanan. Friend na ako na nama ni Maricel, gang estudyante din ako sa Bible School. Kauro po din na Pastor Choi. Then, nauna paghali, pagbiya. Then, nagsunod ang mama. So, an iya tiyo, kag isan iya auntie, tiyo kag tiya. Amo niya na nagtindog, na naghat. To remember that true love and the faithful observance or the faithfulness of your marriage vows are required as the foundation of a successful marriage and the establishment of hope and enduring home full with love. Without these things, there can be no real marriage, and the hope which you will be endeavor to establish and the home that you are going to establish will be a vain effort. Magtukod ka mo sin palasyo, magtukod ka mo sin dako-dako na balay, pero kung wara sin pagkamuot, waray na tanan sin pulos. Mag-aabot lang ina sa sayang. Kaya naman didi makita nato na ang tanan na bagay na gintukod naton sa tama na foundation, ang foundation na ibutang naton amon pagkamuot kag ang presensya sa mahal na Dios, maabot ang time na makikita niyo ang kalipay kag ang bunga san iyo pagkamuot sa usad kag usad. This time, gusto ko maintindihan niyo na ang marriage usad na magiging blessing. Blessing na iyo gintunaan sa atubangan sa mahal na Dios. And also in front of these witnesses and this congregation na sindatanan maaram na kamunaduha talagang ginusad na
So dili na kamo your relationship, murang pagbago. Okay? Padayunan yun usad na payong. Di nga ni kamo nahalo sa magkatrato pa kamo, yan na pa na mag-asawa na kamo. Okay? Ang pinakamasakit pa gayon pag nakigwanan anak. Pag nakigwanan anak, malakat ka mo, kurukarga ni Maricel ang bata, ikaw, lakat ka na sin ko, tapos dugay-dugay ni mo asawa, paglingin mo, huwain ka na! Dali-dali man! Ang tawon, kaluoy man, sa nagaila pa lang permidikit, yan na may anak na, ginapadali-dali na, kaya ginbibiyaan na, ayaw. Kung anong gintunaan niyo pag-establish sa niyo relationship, hoping na magapadayon nina as long na kamo na duha buhay. This should also be remembered as you now declare your desire to be wed to one another. May I now request both of you to please stand? That you will love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health. And are you willing to forsake all others for her alone? You will perform unto her all the duties that a husband owes to his wife until God by death shall separate you. Yes, po, Pastor. Maricel, do you take Jeremy to be your wedded husband? And do you solemnly promise before God and these witnesses that you will love him, comfort him, honor, and keep him in sickness and in health, and that forsaking all others for him alone, you will perform unto him all the duties that a wife owes to her husband until God by death shall separate you? Yes, I do. Atubang na kamo. Buhi ini. Kamu? And now, since it is your desire to take each other as husband and wife, you are now joining your hands. I would like to ask you now to give in front of these witnesses your pledge of love to one another. Maricel, I take you to be my wedded wife, and to hold by this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy ordinance. And thereto I plight be my faith. Maricel, Jeremy, I take you to be my wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy ordinance, and thereto I plightly my faith. thank you. Sa nagaparaso kamo kagayina, may napansin ako na igwas kamo sin ring bearer. So, kinahanglan ko po ang sing-sing. May I have the ring, please? Ang isa sa akong
Ang pamipangaran na Jeremy. Okay, usad na ceremony na ginahimo sa kasal, most especially sa aton na mga Kristiyano, kagbisan sa dili mga Kristiyano. Dili gayud nawawara ang usad na symbol san pagkamuot na amo ang tinatawag na singsing. Pero may nga ako kan Jeremy. Matibay man gani siya. Jeremy, nano kay bilog na singsing an imo ginpahimo? Nano pwede man ang tani square, pwede man triangle. Nano kay bilog gayod? Para po eternity. Okay. Kung ako na yun, wala ka na magpadugay. Tama po. Kung sino man naghimo sa nina singsing, minsan makasabi kita, dili pambihira na trabaho. Pero just try to think, ano sad na jutay na bagay, ginhimo san panday, ginpabilog, tapos sa natapos niya, wala kasin makita na sugpon. Kanina nagunga ako sa iyo kung saan ka mo nagtrato, sabi niyo 2 years ago. Pero niyan, aniyo sing-sing waran sugpon. I hope na parehas ang iyo pagkamuot, wara man sin katapusan. Maricel, there are temptations in life. May mga panahon na mapikon sa imo si Jeremy. Kagusto ka niya sapakon. Kung magabot ang time na kaya mo na imo, ano? Or masaktan. Kasi di man nato ini ginagawa na ang iba sini nakaranas talaga. So once na maisulot nyo ini sa iyo tudlo ang akon suggestion, as much as possible, ayaw ganyo pagwaraa. Though it is made of gold, itapok mo man ini, after how many years, makita mo utro, punasan mo, gold pa rin. Warang pag-fade. Ganon din ang pagkamuot. May mga problema, may mga kasakit sa buhay. Yan na, kita mo si Maricel, very sexy. Pag-abot sa panahon, mga anak ini, dili na sexy. Siksik na. Anak ko nga, will you still love her? Okay. Kung mag-abot din ang time Maricel na si Jeremy, nagapmotor, na-aksidente. Pag-aksidente niya, nabaid ang iya irong sa duta sa kamino. Tapos pag luwas sa ospital, wala nang irong. Ano nga ko? Kakamutan mo pa ba? Yes, Pastor. Babantayan namon nila na yung mga promisa. Kasi ang iba, ada pa nga ni, gwapo pa nga ni, gimbalyuhan na. Kaya damo sin rason. Usad lang ina na test sa niyo relationship, hoping na dili gayod mangyari. Okay? So, Jeremy, adi ang ring, naging prepare mo para kan Maricel, please, sulot sa iya tudlo. Wear this ring as a sign of my unending love. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maricel, adi man ang ring na imo gin-prepare para kan Jeremy. Sulot sa iya tudlo. Wear this ring as a sign of my unending love. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Dua na tao. I need to. Pakikuha mo yung sa dua na chair.
This time, hingiyon ko kamo Maricel kag Jeremy to please kneel down. Kung may mga ready po kita na singer, amo na po yun yung panahon na pwede ka mo magkanta. At the same time, dukod na po. I will also request the veil bearers to please put on the veil. Sa kasal po, initanan na bagay, ang kolor po, puti. As a sign of purity. Ginsulot sa ulo sang babae, kag sa abaga sang lalaki. Ang gusto po sinisabihon na ang lalaki, amo ang magiging head, balay sa iyong ginikanan. Pansamantala. Jane, ikaw ang ama, sini ni Jeremy. Ang reyna sa imo balay, si Mrs. mo. Kung tugutan mo na si Jeremy kag si Maricel mag-star sa iyo balay, dumduman na si Jeremy pagkatapos niya sang kasal, hari na din. Kag may reyna na rin siya. So kung anusad na kingdom, anusad na panimalay, istaran sinduwa na hari, kag duwa na reyna, nano sa isip nyo ang mangyari sang ginharian? Guba. Kaya i-encourage ta kamo. Kung mag-stay sa iyo yan na, okay lang. Pabuto nyo sa kabulan. After 1 month, palayasa. Sabi sa iba, ayaw man. No. I will encourage you to do this. Amo man kamo na duha. Kasi dumdumo niyo, nagsulod kami sa na responsibilidad dahil gusto nyo i-exercise din ang iyo authority sa usad kagusad. Dili ka pwede maging hari mientras ada si papa mo. Dili ka pwede maging reyna mientras ada si ugangan mo. Kung adto sa inda, kung adto sa inda man, amo man. Kaya kung diin sa iyo mag-star ini na duwa, after a month, palayasan na niyo. Maplitihan yung balay. Kaya kung adto ka mo dito, maski sabihin ta, iba man ninyo kwarto, bati gihapon sa niyo na kwarto ang kagulkul niyo na duha. Intindihan niyo? Okay, ini na mga bagay, mga parental guidance. Pero it is important. It is important, no? Kasi gusto namon na ma-enjoy niyo ang iyong marriage life. Ang iyong married life. Na kamurang na duwa. Kung gusto nyo mamahaw, o di mamata ka mo na atab, kag magluto, kung nabo nyo mamahaw, ayaw ka mo pagmata, turugin na niyo. Nasa sa iyo lang na nadua. Pero kung nato ka mo sa iyo ginikanan, adi pwede naturog ka mo na sindamata na. Kaya sabihin siya, nano ka mo din mga prinsesa? Pinakamasakit pa naman nila mabati. No? So, if you want to enjoy your life bilang husband and wife, kung kaya niyo, sunudan niyo na akong advice. That is for you. Okay? Now, I will request the cord bearers, please. Okay. Ang gusto sabihin sa na, ginkadinahan na kamo. Sa iba na gusto magpakasal, kung gusto nyo na maging buhay kayo dyan yung kasal, do buhay man inisinda. Kung magsugot ka mo sa akon, mas maganda himuon niyo na cord ang kadina di amor. Ang iba sa atong pano, pag sinabing kadina di amor, si pastor man sa patay ina,
Dili po. Uncord, ang gusto sinisabihin sa English, chain of love. Ging kadinahan na sinda na luha sa pagkamuot. Cadena de amor is chain of love in English. Cadena de amor sa Spanish. Pwede man gamiton, nano kay sa patay lang na pwede manunta sa buhay. Pero kay naanada na naton ini, amo na lang. Ang gusto sinisabihon, binding, ginbutok, ang duha na puso, ginusad sa atubangan sa mahal na Diyos. What God hath joined together, no man shall ever put asunder. May I also request the Bible bearer, please? Thank you, baby. Aram niyo po ano saan na ginakalipay sa mga solemnizing officers, most especially sa Christian wedding, na dili gayod nawawara ang Bible sa kasal. San primero ko po pagkasal, nagamit ako sin Bible, may naghunga, what is the use of that? Niyang sabihon ko si Ayo, parehas ang ginsabi ko sa ton una na nagunga sa akon. Dapat maintindihan niyo. Aram ko na aram niyo na ang Bible, we considered it as the Word of God. Ang Bible, dili ordinary book because it was authored by the Holy Spirit. Kung basahon natin ang Bible, it will change our life. So I was so blessed this afternoon na sa iyo kasal, igwa ka mo sa anakon lang hunga. Willing ba ka mo na ipadayon niyo niyo buhay under the authority, the headship of the Lord Jesus Christ? Kag magapromesa ba ka mo na pagatipigan niyo ang Word of God mientras ka mo na duwa buhay? Thank you. Thank you. Amo man po, san bago ako nagkasal, nagunga ako. Nanong on purpose, san coin sa kasal. An usad na gurang, amo po ang nagsabat. Sabi san gurang, Nonoy, pag ang tawagin kasal na may aras or coin, ina na coin, nagasimbolo ina sa kayamanan. Ina na coin, magasimbolo sin dili magatios ang mag-asawa. Binalik ko po sa iya nga. Sabi ko, Nay, sangging kasal ka, igwa ka man ring. Sabi niya, opo. Nagyaman ka, Nay. Wara. Wara ka man maubusin na isang kwarta. Sabi niya, ubus man. So gusto sabihon, aniya pakaram, dili matuod. Pero maganda rin po ini kasi may lesson. Jeremy kag Maricel, remember this. Take note of my word. Money is very, very, very good servant. But very, very, very bad master. Ayaw nyo tuguti ang iyong buhay
na duminaron kamo sa kwarta. Nakikita naton sa atong palibot, damo sintawo na nagyaman, sa nagyaman nakalimot sa Dios. Ang nangyari, ang kwarta amo nagapadalagan sa nindabuhay. Pag may kwarta na, may guns na. May guns. Kaya na magpatay. Dahil may kwarta na, kaya na bayadan. Amoy nan mali na paggamit sa kwarta. Ang Word of God nagsabi, seek ye first the kingdom of God. And all these things will be given and will be added unto you. And this document, ang title niya sa pinakaigbaw is Certificate of Marriage. Amo po ini magapatunay na human na iyo ini pirmahan, dili na kamo makadulag, talagang nakahigot na kamo. Maricel, after this, you will be called Mrs. Maricel Danao. Dili ka na Maricel Altarejos. Okay? Then, amo man ikaw, Jeremy, human ni mo inipirmahan, dili ka na solo. May partner ka na. Ano man ang imo himuon, ano man ang imo gusto himuon, may kukonsultahan ka na. Kung habo sa nimo asawa, ayaw pagpirita. Now, sa nabati niyo na mga encouragement kag mga challenge sa iyo, willing pa ba kamo magpirma sa ni? How about you? Okay. Pero napaisipan na si Jeremy. Pirmahan ko kayaw dili. Pero at last, they are now willing to sign their contract. Hay na po natong ballpen. Ang ballpen nagalubad kag di napapanas ha? Because this will be forever. Kala nyo walang forever. Meron. Time I will request Pastor Choi as the lead pastor of Jeremy and Maricel to offer the prayer of dedication sa Indanaduha. Okay, hangyong kupuan ka rin sa pagtindog. Kag sabayan niyo ko sa pag-ampo para idedikar ini na duwa na mag-asawa pakato sa aton Panginoon. Paki-extend po sa aton mga kamot bilang pagpakita sa pag-release nato sa blessings sa inyo. Let's pray. O eternal God, Creator and Preserver of all things, Source of all that is good, Author of life and marriage, bless your servant Jeremy and Maricel, that they may be faithful to each other. At tulungan mo po sila, Panginoon, na maingatan nila ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Tulungan mo po sila na ang kanilang pamilyang bubuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw lang ang bukod tanging Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunan mo po ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw upang mas lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay iyong tunay na pinagpapala.
Bless them that they may remain in perfect love and peace together and live according to your perfect will. Through Jesus Christ our Lord. Amen and amen. You may be seated. I will now request the removal of the cord and the veil. The cord bearers, please. Followed by the veil bearers. You see? Pwede na ka mo tindog na do, ha? Da pagkamuot sa usad kagusan. Pagkatapos ani, may posibilidad na mahali na siya sa iyo balay. Pero ayaw ka mo pagtangis. Jing, isi ka lang. Amo man ka mo manay. Hoping na blessing na lang po ang iyo ipaupod sa inda. Kag dako-dako po na bagay ang iyo rule sa pagtindog sa inda bilang ginikanan sa nina wedding ceremony para sa inda. So, dili po kamo nawaraan. Amo man kamo wara kamo, dili kamo nawaraan. In fact, nadagdagan pa kamo. Okay? Dili lang inausad. Kaya kung mga anak ini, bahala na sinda kung piraninda ay anak. Dagdag pa po ina sa iyo family. Pero amin ito usapan natin, ayaw ganyan yung pagkatagua sa iyo balay, hindi na doa, ha? Tugutan niyo na ma-enjoy ninda ang kalipay sa tunay na mag-asawa. May I also request the sponsors, please, ninong kagninang pakitindog po. Adi po kamo niya nagbaton sa dako-dako na responsibilidad, hoping na an iyo paging ninong kag paging ninang dili po matapos sa pagdaras ang iyo regalo. Kay kon an iyo regalo mapupusaon tapos napusa na si ninong, pusa naman si ninang, or wara na. Kundili, I will request you and suggest na ang iyo presensya yan na hapon sa kasal sa ninadua. Amo pa lang po ini ang tuna. Kag magatapos ini, depende po kung sindan mauna sa iyo or kamuan mauna sa inda. Pero dako-dako po nakalipay si ninaduha na makilala pa rin kamo na lula kag lulo sa ninda mga anak. Ayaw niyo pag-iimot ang iyong mga anak. Ipakilala niyo na sa inda mga lulo kag lula. Maayo na lang ina. Kaya kung uritan niyo man ang iyong anak kag maglayas-layas, mas maayo na may kakadtuan kisan maglayas-layas kag adto sa barkada na mapapahamak ang buhay. So dako-dako po na rule ano yung ginbato niyan, hoping na upod ang kalipay sini na mag-asawa kay aram ninda na ada kamo sa indalikod. Dili man sinda makalimot sa inda ginikanan, pero ada kamo. Dako-dako po kamo na bagay para sa inda. Hoping na ina na relationship na gintunaan niyan magapadayon mientras kamo na bubuhay. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this two winsome couple. We also pray, Father God, for their families, for their parents. And we also pray, Father, for the primary sponsors
sa indakasal. Ninong and Ninang. It is our prayer, Lord, na ma-develop ang relationship. Mainit, malipay, kag pambihira na relasyon sini na mag-asawa. Pakada sa inda mga ninong kag ninang bilang ikaduha na ginikanan para sa inyo. Lord, i-bless po ang tanan na adin niyan. Padayon na po ani mo blessing sa amo na tanan. In Jesus' name. Amen. Pwede na po mag-ingkod ang ninong kag ninang. Hingiyaw ko naman kamo na duha sa pagkatubang sa iyong kawit sa kamot gihapon. For as such as Jeremy and Maricel have consented together in holy wedlock and have witnessed the same before God and these witnesses, and thereto have given and pledged their faith to each other, and have declared the same by joining their hands and giving and receiving a ring. Now I declare, by the authority vested unto me, by the laws of our country and the Baptist Conference of the Philippines, as a minister of the gospel and of Jesus Christ, I now declare and pronounce you husband and wife. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace, both now and forever. Amen. Jeremy, ang kasanaan nakaulang. Jeremy, anong pamadyag mo? Malipay. Okay. You may now kiss your bride. Anay, nagsarapot ko yan kita kagabi. Diyan gani ang kiss sa mag-asawa. Oh, sa James. Kaya andini ko nung side sa Iloy ina. Yan, kung sa agtang naman, sa lula ina. So dapat sa asawa, ay ng kiss sa mag-asawa. Awidi, ayaw magpatulaga.